Inusisa ni Senador Ronald De La Rosa ang PIDEA kung sino ang mga qualified magpa-drug test sa pamamagitan ng buhok. Tanong pa ni Senator Bato, pwede raw bang sumailalim sa hair follicle test ang mga gaya niyang kalbo? Narito ang aking report. Sa pagsalang kanina ng Dangerous Drugs Board o DDB at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa budget hearing ng Senado, inusisa ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang PIDEA tungkol sa hair follicle test na isa sa mga paraan para malaman kung positibo sa cocaine ang isang individual. Ayon kay PIDEA Chief Virgilio Lazo, kailangang hindi pa nagugupitan ng buhok ang taong sasailalim sa naturang test. Ang problema po sa hair follicle test, pag ginupit ko na yung buhok ko, wala ka na, zero na. Tanong naman ulit ng senador, Hindi ako, kalbo ako, wala. Ay, wala. Hindi ako qualified mag-hair follicle test. Last year. Pag sinabing hair, sir, hair lang talaga sa ulo? Yes, sir. Baka pwede yung hair sa Hindi, ilong, pwede rin. hair sa Oo, pwede. Pwede, sir, genitals. lahat. Pwede lahat. Pwede. Okay, paano kung sinave nyo, sir? Kasi once na pinutol mo yung buhok mo, wala nang ano, sir, doon, traces doon. Inusisa rin ni De La Rosa kung gaano kaepektibo ang hair follicle test. Sagot ng PIDEA, kaya nitong madetect ang paggamit ng droga sa nakalipas na 70 araw. Matapos ang pag-usisang yan sa PIDEA, nagalit naman si De La Rosa sa mga taga-Department of Budget and Management o DBM. Kasunod ito ng sumbong ng Dangerous Drugs Board na hindi sapat ang pondo na ibinigay sa kanila ng ahensya. DBM na mga kuwang kayo, mga binabiolate yung batas. Ha? Ano, violator kayo? Noong 2023, nasa 126.9 million pesos daw ang koleksyon ng mga ahensyang may mandatory remittance sa DDB. Ginagamit ang pondong ito para sa treatment at rehabilitation facilities. Pero imbes na buong koleksyon, 77 million pesos lang daw ang ibinigay sa kanila ng DBM. We were rather surprised, Your Honor, kasi ang sa amin naman po, just imagine yung difference sana, ang layo po ng marating nun. Tanong ni De La Rosa, bakit hindi ito sinunod ng DBM gayong may provision sa 2023 national budget na dapat ipagamit sa DDB ang kabuoang koleksyon nila? Para tayong gago dito, gawa tayo na gawa ng batas. Tapos ayaw sundin ng DBM. Otherwise, huwag na tayo mag-budgetary dito. Kayo na lang gumawa ng sarili niyong batas doon para kayo mag-implement, kayo gumawa ng batas. Ayaw yung sundin yung ginagawa ng Senado ng Congress na batas. Hindi agad nakapagpaliwanag ang DBM na dumalo sa plenaryo ng Kamara para sa proposed 2025 budget. Kaya bumanat muli si Senator Bato. Mas priority ng House, mas takot sila sa House kaysa Senado. Sa huli, napagkasunduan na magkaroon ng hiwalay na pagpupulong ang DDB at DBM para resolbahin ang issue. Higit 504.28 million pesos ang hinihinging pondo ng DDB sa 2025. Mas mataas ito sa 417.39 million pesos sa budget nila ngayong taon. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.